Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa Balada YouTube. Ako si Kabibig Maglabag-labag na tao with evidence sa lahat na nagbigay ng konting blessings. Nandiyan sa baba. Salamat po. Eto na. Naku po, para yatang kinakabahan si Congressman Jude Asidre ng Tingog Party List. Tingog Party List Representative Jude Asidre, parang takot yatang buksan ang flood control hearing sa Senado na si Marcoleta na ang subcommittee, vice chairman. Takot ka bibig. Di ba noon pagsiping Lacson, parang wala silang statement tungkol sa flood control. Pero ngayon ka bibig, si Jude Asidre, talagang nag-react. Sabi ni Jude Asidre, ipaubayan na daw sa ombudsman itong pag-iimbestiga sa flood control. Ooh, bakit? Anong problema? Itrabaho naman ng mga senador sa Blue Ribbon Committee na hindi pa nga tapos ang kanilang tawag dito, committee report. Hindi pa nga nakapag-sign lahat ng mga chairman, co-chairman, member. Marami pang dapat buksan na istorya hinggil sa flood control. Meron pang 18 ex-Marines, si Zaldico pa, at marami pang iba. Sabi ni Ombudsman Boyeng Remulla, next week yata, na ilalabas na daw ang kasuhan si Romuald. Matagal na yung chika na yan, hindi pa rin nakakasuhan. Baka alam mo namang Tingog Party is under Yeda at under Martin, baka takot lang si Jude Asidre. Uy, sabi nga baka ma-mention uy, ano ba naman yan? Marcoleta handang ipakulong ang mga sangkot sa korupsyon, lalo na sa flood control. Nako, exciting to kabibig kasi si Senator Marcoleta na ang magdadala ng flood control at maraming Pilipino ang nagpalakpan kabibig hinggil dito. Excited sa June 4 kabibig. Sa June 4 magsisimula na ulit ang pagbubukas, hindi sa bahay ni Kuya kundi ang hearing sa flood control. Pero si Tito Sen sabi niya hindi illegal ang subcommittee ng Blue Ribbon. Uy, bakit? Ito ang sabi ni Congressman Isidro Ungab. Ang totoo, legal ang Blue Ribbon Subcommittee at walang makakapigil sa investigasyon. Ikinakalat ngayon ni Senator Tito Soto na hindi legal di umano ang subcommittee ng Blue Ribbon Committee na mag-iimbestiga sa flood control scam dahil hindi raw ito inilikha ng plenaryo. Mali siya. Sabi ni Congressman Ungab. At ang nagpapatunay nito ay ang mismong rules of the Senate na sinumpaan nilang sundin. Basahin natin ng malinaw ang Section 18, Rule 10 ng Rules of the Senate. The membership of the permanent committees, including their respective chairpersons, shall be chosen by the Senate. The chairperson of each committee may create such subcommittees as may be deemed necessary. So, ito kabibig ay explanation. So, dalawang magkahiwalay na bagay ito. Ang plenaryo ang pumipili ng chairman at miyembro ng committee. At iyon ay tapos na noong May 25, 2026 nang ihalal ang Blue Ribbon leadership under Senator Pia Cayetano. Pagkatapos noon, ang chairman na ang may kapangyarihang lumikha ng subcommittee. Hindi na kailangan bumalik sa plenaryo. Iyan ang nakasulat, walang hinihinging pangalawang botohan. At hindi lang iisang patakaran ang sumasalungat kay Soto. Ang Section 20 ng Senate Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation ay mas tahasan pa. The chairman of the committee may create subcommittees as may be deemed necessary for the purpose of performing any and all acts which committees as a whole is authorized to do and perform. Ibig sabihin, ang subcommittee ay may kapangyarihang magsagawa ng pagdinig, magpatawag ng testigo, at mag-issue ng subpoena. Lahat ng kayang gawin ng buong committee. Iisa lang ang hindi nito magagawa ng mag-isa, ang mag-contempt. Kaya ang argumento ni Soto na hindi makakapagpatuloy ang investigasyon ay walang batayan. Sinasabi mismo ng patakaran na pwedeng itong magpatuloy. Hala ka, Soto, ba't mali-mali yung interpretasyon mo doon?
Tapos kung didebatihin kayo ni Marcoleta, mag-walk out. Hala, mali pala yun. Naku, Soto. At kung gusto man niyang questionin ang jurisdiction, may sagot din ang rules. Sa ilalim ng Section 3, Jurisdictional Challenge, ang committee mismo ang magdidesisyon sa anumang pagtutol at shall overrule such subsection and proceed with the investigation. Hindi pwede gamitin ang teknikalidad para patigilin ang investigasyon. Sinasabi pa nga ng patakaran, the filing or pendency of any prosecution shall not stop or abate any inquiry. Halaka. So mali-mali pala ang pag-aintindi ni Soto. Itinatag ang lahat ng ito sa ilalim ng Article 6, Section 21 ng Konstitusyon na nagbigay sa Senado ng kapangyarihang mag-imbestiga in aid of legislation. Pinagtibay ito ng Korte Suprema noong Arnold V. Nazaro hanggang sa Nery v. Senate. Mga kababayan, ang katotohanan ay simple lang. Legal ang subcommittee. Otorisado itong magpatuloy at walang teknikalidad na makakapagtakip sa katotohanan dapat lumabas. O, yun na nga. Kaya ito ang tanong na hindi maiwasan. Kung legal naman ang subcommittee, kung malinaw na nakasulat sa rules na pwedeng itong ipagpatuloy, bakit takot si Senator Soto na ipagpatuloy ang investigasyon? Ano kaya ang kinatatakutan niya? Halaka? Ano ang tinatago? Yun ang malaking tanong. Diba? O, eto si Jude Asidre Kabibig. Ang sabi ni Jude Asidre, eto ha, pakinggan nyo si Jude Asidre ha, na ang kailangan talaga ang ombudsman na lang. Kung takot, ay, alam natin ang ombudsman, puro ng kaso. Ito Kabibig, makinig tayo kay Jude Asidre. Ako pareho ako ng katanungan ng marami, no? Na bakit kaya pinipilit nila na gawin to sa panahon ito ngayon, di ba? Huh? Alam naman natin kung ano at saan nakatuon ang atensyon ng taong bayan at ngayon kailangan nilang buksan ulit kung saan ayaw naman nilang pirmahan yung partial report na... Of course! Hindi pipirmahan nila kasi kulang-kulang. Ano ba nandun si Jude Asidre? Ang mga tao hindi pa rin mapapaniwala sa mga partial report na yan. Kasi yung malaking shark hindi pa rin nakulong. Tinapos ni Senator Lacson. Why the sudden shift? Why the sudden urgency? Takot? Hindi siguro natin makakailan na maisip ng ibang tao. Kami siguro sa camera at marami kaming mga kasamahan na nagtatanong bakit pinipilit yun. Total, nandiyan na rin naman ang proseso sa ombudsman, which is a proper forum. And I think everybody will agree that that is a proper forum, no? The ombudsman at the moment, because cases have started to be filed. Hindi mo maiwasang isipin ba na ginagawa ba nila ito para sa umaga babalikan nila lahat yung mga miyembro ng Kamara, yung mga executive agencies para sa hapon sa impeachment. Hala, takot si Jude. Ikaw lang talaga nag-isip ng ganyan, Jude. Kasi ang mga tao gigil na sa kung ano ba talaga sa flood control anomalies. Hangin kasi, walang sagot. Si Jude talaga nag-isip na babalikan ng mga senador. Hala ka, Jude. Ba't gano'n ka guilty? Defensive mo naman. So, nawawala kami, nakakalagpag kami sa impeachment court. Huwag naman usanin gano'n, di ba? Ginagawa ba to para to undermine the impeachment process? Hello? Kung hindi mo naman mapipigilan yung impeachment process. Undermining, nakaboto na nga kayo. Na-impeach nga si BP Sara sa Kongreso. Bakit undermining pa? Panindigan nyo as prosecutors na talagang dapat i-impeach BP Sara. Bakit gamitin nyo pa itong nangyari sa Senado ngayon na itong Blue Ribbon Committee ang pagbabalik? Parang kayo ang nagbigay ng different colors. Kaya from proceeding, baka iniisip nila, pwedeng, sige, gulungin na lang natin, di ba? So, I think that is those are valid questions that needs to be answered. I'm not saying that we should escape accountability, but we allow the proper forum to take over the process of exhausting accountability. Kasi kung sa Senado rin lang naman, may senador din kasi na kasama sa mga inaakusahan na pareho
Kung kami, hindi rin naman siguro matutuwang taong bayan na kami rin ang mag-iimbestiga sa mga kasamahan namin sa House. And precisely the reason bakit the House decided to defer the role of kaya the pala. investigation sa ombudsman. I think we should, the process of searching for accountability, of exacting accountability should proceed, should continue. Pero ang tanong ko dapat, it should be on the basis of evidence. It should be on the basis of the rule of law. And it should not be used as a mechanism to deflect attention from the ongoing impeachment trial. Because in the end, accountability din yun eh. You cannot undermine that, di ba? Hay, nako sa'yo, Jude. Bakit ba? Takot kayo. Halata naman, hindi naman konektado yan sa flood, sa impeachment ni Bibi Sara. Kayo lang talaga ang hilig mag-connect-connect. Diba? Bakit? O, ito ang sagot ni Senator Marcoleta Hinggay dyan, Jude, ha? Para tumahimik ka. Ikaw talaga nag-isip na kung ano-ano dyan. Ito na. So ano ba talagang gusto nila? Ang tindi pala. Gusto ba nilang malinis talaga kung may katiwalian sa nagaganap sa ating bansa? Tama. O kailangan nilang sila yung maging mayorya para pagtakpan ang isang bagay na kinatatakutan nila mula't mula pa? Ito dapat yung pagtukoy, malaman na ng taong bayan kung sino-sino. May idea na tayo, formality na lang ito eh. Opo. O, anong dahilan dyan? Bakit pati ako'y kinasuhan ng plunder? Ako na lang kasi ang nagsasabi na ipagpatuloy natin ito. Oho. Wala nang iba. Ito yung kinatatakutan nila. Ngayon, kapag ka ito'y nagpatuloy at Opo. natukoy natin sila, yun ang gusto nilang hadlangan. Oho. Yun ang gusto nilang matakpan. Nakita mo naman, nung sila ang mayorya, Opo. nakita mo ba naman, 9 na buwang singkad. Totoo. Ay Wala. kinuha niya yung Blue Ribbon Committee kung ano-anong katwiran ang ginagawa, kung ano-anong kadahilanan ng sinasabi, kesyo ganitong gagawin, kesyo pumirma muna kayo bago ipagpatuloy. Anong klaseng pagmamatuwid yun? Oho. Sa loob ng 9 na buwang singkad din, hindi siya nag-imbestiga, hindi siya nagpatawag. Napakaraming tao ang nagbo-volunteer. Natawagin niyo po kami. Oo, At gusto magkasalita po sila. namin mag-testify dyan sa Blue Ribbon Committee para makatulong po kami sa inyo. Ayaw nilang gawin yon. Oho. So ito lamang ang dahilan. Pagtatakip. At ang pinakamabisang paraan para matakpan yan, kung hindi man gusto nilang patayin kaagad yan, ang issue na yan, sila na naman ang mayorya. Oho. Yun pala. Ito ang komento ng ating mga netizen. Ito ha. Gawa na naman ng bagong script si Marco Beta daw. Baka makalabas na ng mga madiskaya nito. Ito pa. Marcoleta versus Marcoleta naman. Baka naman pwede na itong ikulong. Ayaw mo nga pumirma. Natural. Hindi siya pipirma kasi kulang-kulang. Hindi pa nga tapos ang investigasyon, papirmahin na sila, bobo. Diba? Talaga? Hindi dapat mapikon. Ito, Yung mga senador, ito na parang, hindi dapat ito pa. Ako Si Judas Indre. Hindi kami bigay ito. Opo. Oho. Pero pag-usapan muna natin yung kay Senador Jing. Ito. Ito kay Senator Hindi dapat Jinggoy Estrada. May katiwalian sa nagaganap sa ating bansa. Hanapin muna natin ang kabibigyan kay Senator Jinggoy Estrada na parang related din sa flood control. Ito kabibig. Grabe pala ang ginawang pressure nila kay Senator Jinggoy Estrada. Hawawa din siya, no? Ito kabibig, makinig tayo. Kailangan ipaalam natin sa mamamayan kung ano ang dinanas na pressure ni Senador Jinggoy hanggang sa umabot nga siya sa ganyang kalagayan. Ganun mo ba? Kasi hindi naman nagsasalita. Talagang halos minuto, oras-oras, kinakausap siya na kumalas siya doon sa 13. Sabi nila, Jinggoy, napakasimple lang ng problema mo. Okay. Wala ka ng kaso basta kumalas ka lang doon sa 13. Kailangan ipaalam natin sa mamamayan kung ano ang dinanas na pressure ni Senador Wala. Jinggoy hanggang sa umabot nga siya sa ganyang kalagayan. Ganun mo ba? Kasi hindi naman nagsasalita. Talagang halos minuto, oras-oras, kinakausap siya na kumalas siya doon sa 13. Sabi nila, Jinggoy, napakasimple lang ng problema mo. Okay. Wala ka ng kaso basta kumalas ka lang dyan sa 13. Oh,
Wala na ang kaso basta kumalas na lang. Hala ka, wag kang nako, ayan na nga sinasabi na Hindi dapat. Okay lang. diba? So yun kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Grabe pala ang pressured na pressured si Senator Jinggoy Estrada na kailangan kang kumalas para mawala yung kaso mo. So it means tanim kaso pala to. Itama pala talaga si Senator Jinggoy Estrada na kung saan kung ano yung pinaninigan ko, I have to stand firm on this. If ito man ang magiging kaparusahan ko sa pagtindig sa nararapat, ay he is willing to accept it. Pero hindi siya sa surrender. Hahanap pa rin siya ng paraan para malusutan itong tanim kaso. Di ba sabi ni Marcoleta Jenggoy, minuto, kinukontak, kinakausap ng minority. Sinabi na, Jenggoy, pag transfer siya sa amin, yung kaso mo, mawawala yan. Bakit mawawala? It means talaga, walang kaso. Ginagawa-gawa lang talaga nyo ang kaso ni Jenggoy. Ginigipit nyo talaga ang mga senador, ang nasa majority. Ginigipit, tinatakot. Ito pa kabibig ha. Sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, nati-threat or tinitreat, tinakot, takutan ang mangyari. Kapal ng minority. Pero sabi po nila na ang isda sa bibig nahuhuli. Kaya nakita niyo po yung pala plano all this time. Arrestuhin, takutin, intimidate ang nasa majority. Either lumipat or ikukulong. So as I said, at the proper time, evidence will come out. I won't go to the demerits. Wala kaming problema na kasuhan. Wala kaming problema na sa korte panunayan kung sila ay guilty o hindi. Ang problema po namin, yung gagamitin yung threat, na pag lumipat ka dito, wala ka ng kaso. Pag diyan ka, tutuluyan ka namin. Wala pa nga yung impeachment, ganyan na ang usapan. Ano pa kaya? Hala, same ang statement ng Senator Alan Peter Cayetano at ni Senator Marcoleta. Pag kumalas ka sa 13, wala ka ng kaso. So confirm, tanim kaso ang ginawa nila kay Jinggoy Estrada, kay Joel Villanueva. Nakakabibig, malalaman natin sa tamang panahon at mananagot talaga ang mga taong nasa likod o kung sino man ang di umano'y parang pang-aapi na to. Diba kabibig? Comment down below kabibig. Ito si Congressman Jude Asidre. Takot nga ba mabuksan ng flood control? Kasi gusto niya ipaubaya ito sa ombudsman. Nako, ano kaya mangyayari sa flood control hearing ngayong Huwebes? Nako, exciting. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.